Matapos italaga bilang bagong ombudsman, ipinangako ni Boyeng Remulla na magiging simbolo siya ng transparency, action, and accountability. Maganda pakinggan, pero sa ilalim ng mga salitang yan, ramdam ng taumbayan ang pangamba. Magiging patas ba siya? O gagamitin ang pwesto bilang sandata laban sa mga Duterte? Hindi lingid sa marami na bago pa man manungkulan si Remulla, malinaw na ang direksyon ng mga gustong magpabagsak kay Vice President Sara Duterte. At ngayon, sa unang anunsyo pa lang niya bilang ombudsman, una niyang binanggit na titingnan daw ang confidential funds ng OVP, samantalang ang mas malalaking kaso ng flood control corruption ay tila pangalawa lang sa listahan. Kung tutuusin, may mas mabibigat na issue sa bansa ngayon, bilyon-bilyong flood control projects na pinasok ng mga opisyal na may koneksyon sa kapangyarihan. Ngunit sa halip na ito ang unahin, tila mas madali raw siya sa atin ang pondo ng isang opisina na malinaw namang ginamit para sa operasyon, hindi para sa sarili. Ang sinasabing walang weaponization of the law ni Remulla ay maganda sa papel, pero mahirap paniwalaan sa konteksto ng kasalukuyang klima ng politika. Bakit? Dahil sa bawat pagkakataon na may kasong may bahid ng Duterte, bigla itong nagiging headline. Pero kapag mga malalapit sa administrasyon ang issue, biglang nawawala sa radar. Noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, walang selective justice. Kung sino ang may kasalanan, kahit kakampi, pinaparusahan. Ngayon, tila kabaliktaran, ginagamit ang batas hindi para magtuwid, kundi para siraan. Kaya't kung tutuusin, ang tunay na pagsubok ni Remulla ay hindi kung kaya niyang mag-imbestiga, kundi kung kaya niyang manindigan. Ang pagiging ombudsman ay hindi dapat posisyon ng kagustuhan, kundi ng katapatan. Pero kung sa unang hakbang pa lang ay pinapakita na kung sino ang priority target, paano pa tayo maniniwala na walang kulay ang hustisya? Kung ang bawat galaw ng ombudsman ay magiging politikal, lalong mawawala ang tiwala ng tao sa batas. Sa huli, malinaw ang mensahe. Kung ang unang misyon ni Remulla ay gibain ang vice-presidente, tandaan niyang ang bayan ay hindi bulag. Sa panahon ng social media at kabatiran, hindi na kayang itago ang motibo sa likod ng mga ngiti. Ang tunay na hustisya ay hindi kailanman magiging makatarungan kung ang layunin ay manira, hindi magtuwid.